Hello mga ka-legit Dover Gods, tape bulagta, aba kabi-kabila ang batikos ang kanilang nararanasan ngayon dahil sa reklamo ng ilan sa mga netizen patungkol sa issue ng pang-i-scam. So, tinawag po silang scammer. Ano kaya ang nakapaloob sa balitang ito? Ang lahat ng yan? But before that, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago nga tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Gods po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong palagiang pagsubaybay at panonood po sa ating pong channel. So ngayong araw nga pag-usapan natin to dahil sunod-sunod na nga ang dagok na dinadanas ngayon ng Halos-Hos Brothers, maging ng Tape Incorporated and Tape Bulagta sa kabi-kabila ang mga issue na kanilang kinaharap. Ang akala ng marami tahimik lang sila sa umpisa. Ang akala na marami tahimik yung buhay nila dahil wala silang mga issues, pero ang totoo niyan mas malala pa pala ang issue na kinaharap ngayon ng noon time show na ito. Kaso nga lang nakakapanghinayang kasi nga kredibilidad ng TVJ ang nakataya dyan sa pangalan na yan, tas dinudungisan lang nitong mga bugok na to, no? So dahil po dyan, ito po yung ilan sa mga news na kumakalat ngayon sa online. Sabi dyan, Itbulaga inireklamo hindi raw quick magbigay ng papremyo. My God. Buti nga kung nagbibigay Ang pinaka worst dito is nag-post po ang ilan sa mga netizen na sumali po dito sa nasabing game show na ito. Pero as of the moment ay wala pa rin po ang kanila pong premyo na ipinangako. Ang QR ay ang pa-contest ng noon time show para sa mga televiewers na kung saan kailangan nilang abangan at iscan ang lalabas na QR code habang umiere ang show. At para magkaroon ng chance manalo, kailangan nilang i-comment ang screenshot sa Facebook page ng Tape Inc. habang live itong umeere. Pero hindi raw quick magbigay ang pagbibigay ng papremyo ayon sa winner noong Lunes. Sa inip niya, nagpo siya mismo sa comment section ng live streaming ng GMA7 noon time show. Ito po yung kanyang sinabi. Good afternoon po, nanalo po ako nung Lunes sa QR pero hindi pa po ako natatawagan. Paano ba ang process po? Salamat po. Yan ang pinost niyang comment 2 days after niyang manalo. Samantalang po sa Itbulaga, pag kayo po ang nanalo, lalo na pag online, 'di ba? Kasi napakabilis lang ng transaction. Meron na tayong online wire transfer, no? Na pwede nyo pong i-transfer ng any money transfer po na manggagaling po dun sa sender. So, isa yun sa mga inirereklamo po sa kanila dahil nga yun po yung nag-message po sila, no? So, sana, sabi niya, nakarating ang hinaing na ito ng winner sa management ng Tape Inc. o baka naman natanggap na ng winner ang kanyang quick reward after niyang magkomento sa live streaming ng Itbulaga. Nag-message ang editor na si June Lalin sa legal counsel spokesperson ng Tape Inc. Na si Attorney Maggie Abraham Garduque para kunin at alamin sa production ng tungkol sa nasabing reklamo. So, yun po yung ilan sa mga nag-comment, talagang sobrang dami po talagang nagrereklamo. Kasabay nga nito yung pagbagsak ng kanilang rating. At the same time, may mga advertisers na din po na naglalayasan na po sa kanila. Yun yung isa sa mga matitinding problema. At ang ilan pa dito is nakialam na nga itong Department of Trade and Industry para po imbestigahan yung mga nangyayaring papremyo, kasi parang many times na nangyayari na po yan. Hindi lang po sila lumilitaw sa social media dahil ayaw po nila na parang magkaroon ng skandalo katulad ng ginawa ng isang winner, 'di ba? Kasi kung tutuusin, rights niya yan inaabangan kayo, sinusuportahan kayo, tapos all in all yung papremyo na pinangako ninyo hindi nyo maibigay ng tama sa oras, 'di ba? Yun yung isa sa mga inirereklamo po ng ilan sa mga sumali po dun. At tuloy, dahil po dun sa pangyayari na yun, tinatawag po nilang scammer.
ito ang pinakamasakit kasi napakaganda po ng image ng TVJ when it comes nung sila pa po ang nagmamanage ng Eat Bulaga. Wala pong mga ganyang reklamo, wala pong ganyang mga rant no, sa social media, lalo na ngayon. Diyos ko, napakadali pong kumalat niyan, parang wildfire yan. Tingnan nyo, nakuha nga agad ng news online diba? So kailangan talaga mag-iingat po sila. Kasabay nga nito is kailangan ding humarap ito pong si Attorney Felipe Gozon patungkol po sa issue na yan, dahil kasabay nito nakakabit din ang pangalan nila dito po sa nasabing noontime show na ito, kaya kailangan din nilang magpaliwanag. Pero siyempre, anyways, meron naman silang kanilang mga abogado na pwede pong na meron naman silang legal counsel na pwedeng humarap. At the same time din, nakakaladkad din yung pangalan ni Attorney Felipe Gozon sa pangyayaring ito, dahil kung dati hindi naman din nila dinadanas to, tapos kasabay nito sumabay pa yung problema po nila sa It's Showtime na nakabinbin pa ngayon, na sinasabing na umapila na po sila, pati po yung mga creative or mga writers po nila umapila na rin sa MTRCB at nagrarant na rin sa social media. So ilan lamang yan sa mga kinaharap ngayon ng Halosos Brothers or ng Tape Bulagta dito po sa nasabing noontime. Kasi the more na nagmamatigas po sila, the more na sinasabi nila that they are the owner of that particular noontime show, mas marami pa pong karma ang pwedeng maranasan nila. Kaya nga 'di ba, ang payo natin, ibalik nyo na. No, yun lang naman po yung gusto natin Pero dahil nagmamatigas itong si Bullet, sabi niya, hindi naman daw nila pwedeng ibalik ang trademark ng Eat Bulaga just for respeto lang daw. Kasi meron daw legal na dapat na sundin. So anyways, kaya yun ang pinaglalaban ngayon nito pong si Tito Sen. So anyway, maraming salamat po, at narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa last update natin. Magre-react lang po tayo sa inyong mga updates or reactions. Unahin natin si Mr. Arnelli Ginbrul 68. Kasalanan din ng GMA, offline sila noong nagka-problema ang Tape at Daver Cats. True. Wala silang sinabi, wala po silang parang hindi po sila umaksyon or wala silang inoffer or hindi nila tinawagan ng ang Daver Cats patungkol sa problemang yan. Sabi naman ni user, maling-mali talaga ang nagawa ng Tape Inc. sa TVJ-EB. Imbes na lalo sana silang pinaganda ang show, pinakialaman lahat na as if sila ay expertise sa pagmamanage ng program at kinalaban pa yung mga major talents. Totoo yun. Kung tutusin, wala naman silang kamali-mali at wala silang kaalam-alam sa mga ganyang klase ng programs. Kasi talagang politika lang sila. Sabi po ni Anong Balita, kayong GMA, ang kapusong totoo kayo, bakit pinabayaan nyo ang TVJ? Imbis na parangalan sila sa tagal nila sa industriya, sa dami ng natulungan nila, hinayaan nyo palaitin sila ng mga talent nyo. Nakala mo nga kung mga sino, anong nila matatanda na at kung ano-ano pa. Bakit nakisali sa problema ang Tape at TVJ? Sino ba sila, Komo? Sila ang kinuha mga bagong host ng Tape na yan? Yan lagay nyo, isa-isip nyo, utak nyo. Ayan. So marami na talagang nagagalit. Kaya alam nyo po, kahit ano pong gawin nila, hindi talaga sila makaalago The more na meron kang sinasaktang tao, meron kang tinatapakang tao, kahit anong gawin mo, hindi ka aalagwa. Ganon po kasi yung nangyayari ngayon dito po sa Halosos siblings, no? So, hanggat nagmamatigas po sila, hindi po aalagwa yan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!